Nako, meron hong isisiwalat itong si Doc Badoy dito sa video na to. Meron daw pumapasyal sa BJMP mayat maya para maghanap ng witness na ilalatag sa impeachment nitong si VP Sara. Speaking of impeachment nitong si VP Sara, mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez ang papasadaan natin dito sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho tayo dito kay Doc Badoy. Tapos, papasadaan ho natin, bababaran ho natin itong kay Atty. Vic Rodriguez. Game! Eric, mga kababayan, ang sabi sa akin ng mga assets natin, at saka alam naman natin, nakikita natin, no, na yung all-out attack na sinasabi ni Eric ay mas iigting pa ngayon. And siguro ito na yung pinaka-peak na gagawin nila, 2026, no? And I was told na that Inday and the Dutertes have to brace for impact. Yan ang sabi. No, kasi talagang tuloy-tuloy yung bisita sa BJMP ng mga aswang ni Marcos at ni Tambaloslo, no? Tuloy-tuloy yan, kasama si Trililing, si Asidre, si De Lima, punta-punta diyan para naghahanap ng false witnesses, 'di ba? Para sa kay Vice President, and the goal is to take her out of the running, 'di ba? Pero sino ba naglagay kay Inday diyan? Si si Digong ba? Hindi, 'di ba? Si Marcos ba naglagay sa kanya? In-appoint ba 'yan? Hindi. She was voted 38, 34, 35, 36 million strong. No, historical, no? So, ang ginagawa nitong mga aswang na 'to, no? Yan sila Marcos, pinapatahimik ang boses ng Pilipino, binabastos tayo. Yung demokrasya na yan yung lakas natin, yung boto natin kay Inday, binabaliwala nila, binababoy nila. No, at gusto ko yon gawin nila. Gusto ko yan. Alam mo talaga, gusto ko kasi para makita ng Pilipino, lalabas kung sino yung mga yan eh. Labas naman kung sino yung marami, pero mas maraming lalabas ngayon sino yung tatanggap ng suhol na ibibigay ni Marcos para magsulong ng impeachment na yan, 'di ba? At kung ano pa yung gagawin kay Inday. Sila ang mag-brace for impact. Kasi sa 2028, nakita nyo ba yung, kung di ba naman tangat ng mga to, Diyos, kumakinig kayo sa akin dahil di ako tanga. Okay? Nakita nyo ba yung trust and approval rating ni Marcos? Naku po. Kanal na kanal. Kung mas malalim pa sa kanal, parang may kanal, tapos maghukay ka pa, historical low. Never before has any public figures, any president, even a public figure I would reckon, has ever had that kind of talagang ang baho, talagang Diyos ko, talagang pinagmumura na siya ng Pilipino. Okay, so idikit niyo yung pangalan niyo dyan, tapos na yon. Say goodbye to your whatever delusional political ambitions you may have. Okay, so kayo ang mag-brace for impact kasi mag-aral kasi kayo, magbasa kasi kayo, yung kapangyarihan ay nasa taong bayan, hindi kay Marcos. Yung hawak ni Marcos ngayon, binawi na ng taong bayan kasi umaalingasaw na yung kanyang trust and approval rating eh. 'Di ba? So alam mo bilang doktor, when I was training, even in pre-med, ang baho-baho ng shark. Kami comparative anatomy, kami dissect ganyan but mas mabaho pa ito. Mas mabaho pa yung trust and approval rating. Wala nang babaho pa dito. So idikit nyo dyan sa drug addict, yan sa mandarambong na yan, na kahit na ano pang sabihin ni Ping Lacson ay alam ng Pilipino siya ang pinakamalaking magnanakaw dito. Hindi lang yun, sex pervert pa, Diyos ko, diba? Kadiri, diba? So I've never so idikit nyo, maganda yan para sana ang hope ko dito is that the ones that will be voted out of office, yung mga talagang kasi pag tumanggap ka ng bayad, una-una corrupt ka. Unang-una yung pera na yan dapat pumunta sa Pilipino para bumuti ang buhay namin, 'di ba? Pero ang ginawa mo, binulsa mo, 'di ba? At nagpapasuhol ka, wala kang prinsipyo, wala kang dangal, hindi ka pwede maging leader. Agree. And because of that, Ma'am Lorraine, siguro mas maganda din himay-himayin natin bago natin i-play
Aha. ang maganda at tagos sa pusong pahayag, simpleng ngunit makabuluhan na pahayag ni Vice President Sara Duterte. And of course, on the second part, pag-uusapan natin, ma'am, yung expected pero kinagalit pa rin at kinasuklaman ng taong bayan, itong pag-absuelto ni Marcos Jr. Pag-absuelto ni Ping Lacson at ng kanyang Senate Blue Ribbon Committee kay Marcos, no? Pag-usapan din natin yan, Ma'am Lorraine. Pero unahin muna natin ano bang mga grupo ang ngayon ay todo umatake ng coordinated at walang tigil na pagbira kay Vice President Sara Duterte. Una po, ang grupong Akbayan. Ito po ay grupo ni Risa Hontivirus at ni Boy Ngiwi sa Congress, no? Yung hindi nga niya maayos ang pagmumukha niya sa sobrang panggagalaiti niya ng galit Oh my God. sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Halos maglumuwa ang mata nito, no, sisindan niya. Sila po ay may ambisyon na iloklok si Hontiveros bilang presidente. Hindi na Totoo sila yan. nagpatumpik-tumpik dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At mamaya, pakinggan natin kung bakit sila ang una ngayon na lumalarga ng todo atake kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, ito pong CPP, NPA, NDF na mga party list groups na sila ay bahagi po ng total demolition attack dogs ni Marcos upang hindi na makapanumbalik pa at maparalisa nila ang Duterte political groups. Hindi naman po lingid sa atin kung bakit sila galit na galit kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Pangatlo, ito po ang mga yellow and pink zombie survivors ng mga dilaw na pinagbasura na ng taong bayan, subalit ni-revive ni Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos para gawing mga attack dog din. Sila Dilima, Jokno, Trillanes at mga kagrupo nila. Itong tatlong grupo na ito, they only have one agenda: abolish whatever there is in the influence of the Duterte, destroy and paralyze the only remaining obstacle to the presidency na pwedeng makapanumbalik bilang pinuno ng gobyerno ang isang Duterte sa pamamagitan ng pagwasak nila kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, tama ka sa iyong binanggit. Si Ramil Badriaga po ay nailik ngayong araw na ito ni Tere Ridon na nakahanda daw na tumistigo dahil alam niya ang mga confidential funds and other utilization of funds related to confidential projects ni Vice President Sara Duterte. Alam natin na ito ay isang script na minaniobra nila Trillanes, nila Dilima, pero pinatulan ngayon sa Kongreso ng parallel investigation prior to the impeachment complaint na isasampa kay Vice President Sara Duterte. At ganoon din po, Ma'am Lorraine, binanggit na rin po, maliban kay Madriaga, ay binanggit na rin po nila Hontiveros at Dilima na bubusisiin nila ang lahat ng confidential names, aliases, and confidential items na na-audit na at nagawa na ng evaluation report ng COA, hindi nila ito tinitigilan, Ma'am Lorraine. Pabalik-balik, Ma'am Lorraine, your take on this. Wala silang ibang maibato. Ito lang talaga at ito lang ang kanilang ginamit muli simula pa last year hanggang ngayon. Napakalinaw, di ba? Ang ganda-ganda ng kwento talaga. Napakalinaw kasi napakaliwanag talaga na si Inday ay busilak, di ba? Kung ano-ano pang tinatawag, Inday, Lustay, etc., etc. It's not sticky. Hindi talaga dumidikit kasi hindi totoo. dumidikit. Hindi Hindi magnanakaw tumatagal, si hindi Inday tumatagal. katulad ninyo. Tapos ang napakaganda dito ay lumulutang kung sino itong mga ito. Katulad yan si Hontiveros, no, na talaga ilusyonado na magiging president. So, inaalay niya yung sarili niya sa Pilipino while at the same time, ginagawa niya itong kabulukan na ito. Kasi hindi ito personal. Nagsalita na nga ng maliwanag ang Supreme Court, 'di ba? Sinabi niya wag ninyong gamitin ang impeachment bilang political weapon. Maraming sinabi, napakaganda nung mga sinabi ng Supreme Court, no? Can I just read, no? Sabi ni Okay, ma'am, Justice Lazaro, the House of Representatives has maintained that the Vice President need not be notified or heard at this stage. Ibig sabihin,
hindi nila binigay yung due process ng Vice President, di ba? So, Correct. nakita nyo yung level ng pagkabastos, ng pagkawalang kwenta, napakawalang kwenta. Napakawalang kwenta. Alam ninyo, dapat meron tayong standards. Pag sinabi mo, kongresista, legislator, meron tayong ganito. Pero ang nakikita natin ngayon, mga hoodlums, lawmakers na sila mismo, mga baboy, mga lawbreakers, Tama. dinuduraan nila ang saligang batas natin para saan? Para sa kapangyarihan, di ba? So, maganda na ang liwanag-liwanag ng nagpapakita, kumbaga, going towards 2028, they're stepping forward and they're saying, ako, bastos ako sa saligang batas. Dinuduraan ko yung sinabi ninyo na pinili ninyo si Inday na Vice President. Dinuduraan ko yan. Yan. So nagpapakilala sila, yan sila Percy Sendanya, si Laila De Lima, lahat yan. Yung Marcos team, kahit yung mga nakatago dyan, no? Pero yung mga nakatago na yan, kasi I'm saying maganda na nagpapakita, no? Yan sila Ping Lacson, mga bobo kasi nagpakita di ba? Pero you can also glean who are those that are behind na hindi masyadong kitang-kita, like for instance sila Gibo. Pero nandyan yan. Yes. Like nandyan yan. Umaandar yung mga yan. So that's my take that even though, I mean, I really think, no, one of the best things in life is for you not to be literal. Dapat hindi kayo literal. So pag may masamang nangyari, dapat nakikita niyo yung kabutihan kasi talagang merong kabutihan. I mean, hindi tayo nag-iimbento. Hindi tayo sumisinghot ng cocaine tapos nag-i-imagine tayo, 'di ba? Hindi. Totoong may ibinibigay na kahit na nahihirapan tayo ngayon, napakaraming regalo ng binibigay sa atin kasi ang nangyari sa Pilipinas, lugmok na lugmok tayo kasi nga andyan sa Senado si Ping Lacson na meron ng malaking elepante, na meron ng neon sign na nakasulat sa kanya, magnanakaw si Bongbong Marcos, siya yung pinakamalaking magnanakaw dito, and yet ang sinasabi ng ito, no, off the hook si Marcos, 'di ba? So yung ganun na yung nangyari sa atin, no. Of course, in other countries ganyan din, no, kasi we saw the Epstein files, etc. But I feel so blessed that I was brought here to Japan because I can see that it's possible, posible that meron tayong standards sa ating mga lingkod bayan kapag tayo ay may standards sa sarili natin, no. So maganda yon na nangyayari lahat ito at dapat lang na mangyari ito sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng drug addict na magnanakaw na president, no? Maganda yon kasi talagang tayo ang may gumawa niyan kasi tingnan niyo naman yung mga vloggers, mga bayaran. Pwedeng bayaran ang Pilipino. Maraming Pilipino walang prinsipyo, mga scammers, mga matapobre, mga social climbers, 'di ba? Pero nakikita ko dito sa mga Hapon, walang ganon. Hindi. At yun na nga mga kababayan, rerekta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho muna natin itong si Doc Lorraine Badoy. Yo. Natin nahabulin natin mamaya. Ano po yung balansang alyansa? Marami pong saklaw ito. Pero simulan po natin. Title pa lang ho talagang malupit na. Malansang Alyansa. Dito sa talaga namang malansa, masansang na third impeachment na isinampa ho laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala po tayong problema ron. Hindi po tayo kagaya nung Office of the Secretary General, yung garapal na tumanggi tanggapin ang impeachment complaint, yung defensor impeachment complaint, yung impeachment complaint na inihain ni dating secretary, dating congressman Mike Defensor. Tinanggihan po yan tanggapin ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Garapalan po talaga walang hiya-hiya. Pero itong third impeachment, tinanggap po ng Office of the Secretary General. At meron pang statement. Kanya raw pong tinanggap ito dahil ang papel lang niya, ito po'y ayon mismo sa Secretary General ng House of Representatives. Ang sinabi niya, ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ay ministerial. Tumpak! Correct! Alam mo naman pala na ministerial lang ang papel mo. Bakit mo hinarang at hindi tinanggap
ang defensor impeachment complaint nung siya ay unang naghain. Diba? Malino yan. Ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ayon mismo sa Secretary General ng Mababang Kapulungan ay ministerial. Limitado saan? Sa receiving. Yung pagtanggap, tinatatakan lang naman ho talaga yan. Wala pong papel ang SecGen ng Mababang Kapulungan. Yan po ay glorified secretary. Pinaganda lang yung titulo, Secretary General. Wala po yun. Hindi po halal yun. Ni isang boto, wala po yun. Wala po yun. Ang sinabi niya, limitado lang ang kanyang papel. To receive, to verify, and to transmit. O, ayun naman pala. Bakit ka nagpapel Lilia nung nag-file ng impeachment complaint si Mike Defensor? Yung Defensor impeachment complaint, dahil dito sa tatlong sumampang impeachment complaint, dalawang sumampang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, ang pinakamatibay po roon ay yung Defensor impeachment complaint. Subalit, kahit na meron silang endorser nung araw na yon, hindi tinanggap. Garapalan po talaga eh. Ngayon, nagbigay ng pahayag pagkatapos tinanggap yung third impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte na alam pala niya yung kanyang papel. Alam pala niya yung kanyang lugar sa mundong ito. Siya lang ay isang tagatanggap, taga-verify, taga-transmit ng impeachment complaint. Ministerial, matagal na ho nating dinidiskurso rito, nagtago pa ho yan, hindi nagpakita, pati yung kanyang deputy Secretary General na abogado rin, hindi rin tinanggap yung Defensor impeachment complaint. Punta po tayo dito sa ating pamagat, Malansang Alyansa. Kasama po sa Malansang Alyansa yung galawang ito ng SecGen ng Mababang Kapulungan. Pati na yung kanyang deputy. Sapagkat hindi po maaaring tumigil ang operasyon o pagpapatakbo ng Office of the Secretary General kung wala yung pinuno. Hindi naman po one-man army yan eh. Marami pong staff yan. Ang gaganda nga po ng sahod ng mga yan, mga kababayan eh. Tama ho kayo. Galing po iyan sa buwis na binabayad natin. Pero garapalan yung pagtanggi doon sa pagtanggap ng Defensor impeachment complaint. Samantala, dito po, sa third impeachment complaint laban kay VP Inday, kaya po natin pinamagatan itong Malansang Alyansa. Tatandaan ho ninyo, yung pangalawang impeachment complaint, ang nagsampa po rito, yung isa ring Malansang Alyansa ng Akbayan at Marcos. Sino ba si Marcos sa Akbayan? Si Marcos po, si Bongbong Marcos at ang buong pamilya Marcos ay masidhing kaaway at isinusumpa ng Akbayan. Pero ngayon po, sila'y magkasiping na rin. No, kaya malansa itong alyansang Akbayan Marcos. Hindi po nila pwedeng itanggi ito. Bakit? Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa flood control corruption. Wala pong nagbabatikos dyan. Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa ghost flood control projects. Napakatahimik ng Akbayan sa lahat ng anomalya, kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Pero nagsanib puwersa na po sila, nagsiping na po sila, yung dating isinusuka ng mga sumusuka ay magkasiping at magkasama na po sila sa isang alyansa. Alam ho ninyo yung amoy ng suka. Sorry po baka may mga maagang naghahapunan o kumakain. Real talk po tayo dito sa ating tinig maisog. Hindi ho ba nakakasuka yung amoy ng suka? Malansa, hindi ba? Correct. Masangsang. Ganyan po may sasalarawan ang alyansang Akbayan at Marcos. Yung kanina, yung third impeachment complaint, isa rin po itong Malansang Alyansa.
Ito na naman mga kababayan. Kanya mahalaga na, tuloy-tuloy po yung ating direktang ugnayan sa inyo nang maituwid natin itong mga malalansang naratibo ng mga malansang alyansa sapagkat patuloy po nila kayong linalansi. At again, kagaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, tama po ito, si Katawang Lupa, pambababoy sa lipunan, ang ginagawang tanga at bobo ang nakararaming Pilipino. Tama ka, Katawang Lupa, kaya wag tayong pumayag. Wag tayong pumayag, ating labanan head-on ang malansang alyansang ito. Ano? Nag-file po ng third impeachment. Ito na naman mga kababayan, ang mga nangunguna, Joel Sabella, check ko natin yung pangalan para hindi tayo magkamali. Ngayon, matatanong po ninyo, bakit kinakailangan pangalanan yung mga nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Ito pong third impeachment complaint. Baka meron po nakakuha ng pangalan ng pare po ito pare. Sandali lang po. Para eksakto tayo. Ayan. Ang mga nag-file po, unang-unang pangalan ay si Joel Saballa. Yan ho yung isang unang nag-file. Sinundan po ito ni Joselito Sarabia. Tapos si Edilberto Baculi. Kasali rin si Rogelio Del Rosario. No? Ano ba si Joel Saballa, Joselito Sarabia, Edilberto Baculi at Rogelio Del Rosario? Sila po, kagaya ng unang gimmick ng mga ito, pare. Pari po yan, mga pari po yan. At hindi po dyan natitigil ang malansang alyansa. Ano? Sila po ay sinamahan din ni Lisa Ruedas, ni Violeta Cecilio, at ni Geraldine, pangalan ni Geraldine Denoga. Ulitin ko sinamahan sila ni Maria Lisa Ruedas, Violeta Cecilio, at Geraldine Denoga. Maraming salamat po sa mahigit 1,000 live viewers natin. Patuloy po kayong mag-share, patuloy po ninyong yayain yung ating mga kababayan na manood dito sa ating Tinig Maisog. So itong mga taong ito po yung mga banal. Yung mga religious, nag-file, nakasuot ng pangmadre, yung may mga sarado pa dito, yung mga pari, Banal-banalan. Bakit naging malansa yung alyansa? Dahil po ang sinabi nitong Joel sulat na nga natin, Joel Saballa. Sabi nung Joel Saballa, sila raw po ay nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara dahil they are considering or they have considered the issues surrounding Vice President Inday Sara na nauna ng binasura ng Korte Suprema yung sa impeachment din ho last year, isang moral concern. Mga moralista ho ito Ulitin natin mga pangalan Ang nag-file po ng third impeachment complaint, nakasali sa malansang alyansa, nakisiping na ho kay Bongbong Marcos, ay yung Joel Saballa, Joselito Sarabia, Edilberto Baculi, at Rogelio Del Rosario. Pari po lahat yan, mga banal. Tapos meron pang pastor na isa si Leonard Arevalo. Di bali ho yun. Mas mababang sigurong antas ang pagkabanal-banalan itong mga ito. Tapos yung tatlong madre. May madre ho Yung Maria Lisa Ruedas. Yung Violeta Cecilio. At yung Geraldine Denoga. Madre po ito. Madre. Mga banal po ito. Ang dahilan po nila ng pagfa-file ng impeachment, moral concern. Moral concern. Bakit sa flood control scam
Bakit sa ghost flood control projects? Bakit sa substandard flood control projects? Bakit sa issue ng talamak na kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos, tahimik ang mga banal na ito? Bakit sila tahimik? Hindi ba't moral concern din iyan? Hindi ba't may tuturing na selective moral concern yung kanilang naging naratibo? Atin pong hubaran, hindi lamang po yung huwad na laman ng mga impeachment complaint. Kasi po malinaw doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na pag nag-uusap po tayo ng impeachment, hindi lamang dapat scrutinize o masinsing pag-aralan yung impeachment complaint per se. Hindi lamang yung aligasyon, hindi lamang yung taong ini-impeach, kung hindi pati yung taong nag-file ng impeachment. Kaya po natin sila pinapangalanan. Sapagkat sawang-sawa na po ang maraming miyembro ng simbahang Katoliko sa mga ganitong banal-banalan, ganitong mga pare, ganitong mga madre na tahimik sa totoong issue ng lipunan, yung issue ng kurakot, yung issue ng korupsyon, yung issue ng drug addiction, tahimik po sila dyan. Pero pagdating doon sa panis na issue na ng tungkol sa umano'y confidential fund na misuse ni Vice President Inday Sara Duterte na matagal na hong clear ng Commission on Audit, heto po moral concern. May papakita po ako sa inyo. Moral concern daw ho, sabi ng mga banal, yung mga banal na tao na nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano? Yung Joel Saballa, yung Joselito Sarabia, yung Edilberto Baculi, yung Rogelio del Rosario, pare po lahat yan. Pare, kalampagin natin yung mga pare. At yung mga madre, paano po ito madre at pare nagsanib at nagtatag ng isang malansang alyansa kasama si Bongbong Marcos. Si Lisa Ruedas, madre po iyan. Si Violeta Cecilio, madre po iyan. At si Geraldine Denoga, madre po iyan. Moral concern. Padre at madre, ito ba ay hindi moral concern? Nako po. Pag ba naman linatagan ho kayo ng ganyan, talagang, di ba? Pagka linatagan ho kayo ng ganyan, ibang usapan na ho yan. Pakita po nito doon sa mga pare at madre, yung mga banal na bahagi ng malansang alyansa, ito bang 17.7 trillion na pagkakautang nating mga Pilipino at ng bansang Pilipinas, hindi ho ba moral concern ito? Meron pa ho tayo ipapakitang isa. Pakinggan po niyo, napagkat tahimik po sila, issue pa rin ho, na pilit tinatakasan ni Bongbong Marcos at Marcos administration, ni Martin Romualdez, na mga kasama niyang senador at kongresista, ay yung kurakot, yung korupsyon, yung flood control, yung trilyong pisong nawala at inanod sa baha ng korupsyon. Yan po ay isang moral issue, pero tahimik po sila. Pakinggan po ninyo, hindi po akin itong video ito, na pinadala lang po ng ating mga volunteer researcher, nais kong ibahagi sa inyo bilang parte ng ating direktang ugnayan ngayong hapon, itong malansang alyansa. Pakinggan po niyo ito, baka yung iba nakakita na, pero maganda pong ulit-ulitin. Ito po. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Ang linaw ho, hindi ba? May ulitin daw. Sige, ulitin natin. Hi, hello, Attorney Vic, watching from Manolo Fortich, Bukidnon. Maraming salamat. At Gabriel Lopez, 8255.
Maraming salamat at Josia 26. Sorry po, di na ako magsisimba sa Catholic. Di naman lahat. Kaya ho natin pinapangalanan dahil yun din po yung laman ng naging magandang desisyon ni Senior Associate Justice na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na naging desisyon ng Korte Suprema. No, ulitin ko lang ho ito po yung moral concern din ito pero tahimik itong mga banal-banal. Di ba? Ginagawa lang satire or katatawanan pero malalim Yun ang po yung realidad. kahulugan ng videong iyon. Ito po yung moral concern. Moral concern. Bakit sila tahimik sa trilyong pisong inanod sa baha ng korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos? Bakit sila tahimik? Hindi ba moral concern? Yung illegal, unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget? Hindi ba moral concern din yan? Yan po ang dapat sagutin ng alyansa ng mga malalansa. Yung malansang alyansa, kitang-kita naman po natin kung saan patungo itong charade o muro-murong ito. Ang kanilang layunin sapagkat nga hindi nila matibag-tibag ang pagmamahal ninyo ng sambayan ng Pilipino, ng higit na maraming Pilipino, kay Vice President Inday Sara Duterte, kinakailangan nila siyang patirin bago pa man magkaroon ng eleksyon sa 2028. At kung makatawid si Vice President Inday Sara Duterte hanggang filing hanggang 2028 election, meron pa po sila isang pamapid. Ano po iyan? Mandadaya na naman ang ating COMELEC at babaguhin ang resulta ng halalan. Ginawa na po nila nung midterm na election niya, itong 2025, binasura agad, binura yung datos sa soft copy, sa online, saan pa nakakita. Dapat yan ipinipreserve yung datos ng eleksyon. Itong commission ng election natin ngayon, binura, tinapon lahat. Naglilinis ng ebidensya. So moral issue po, moral concern po yan. Pero tahimik sila Padre Joel Saballa, si Padre Joselito Sarabia, si Padre Edelberto Baculi, at si Padre Rogelio del Rosario. Ganon din si Sister Lisa Ruedas, si Sister Violeta Cecilio, at si Sister Geraldine Denoga. Maaari sila po ay naging bahagi ng mga nagdaang rally, yung rally na galit sa korap pero walang korap. Wala po silang isinisigaw ng pangalan ng korap Ayaw lang nila ng korupsyon pero walang korap. Saan ka naman nakakita? Trilyon-trilyon piso na hong ninanakaw pero walang magnanakaw. Ito po, dyan natin makikita yung mga nasa likod ng malansang alyansa. Nagipagsiping na po sila Sumapi na po, umanib na sa tao't pamilyang dati kinamumuhian nila, dati isinusuka nila, ngayon champion na nila, ngayon hero na nila. And yet, when they filed the third impeachment, moral concern daw po yun ang kanilang dahilan. Mga ipokrito kayo. Ganun po talaga, malinaw po yung naging desisyon ng ating Korte Suprema, hindi lamang yung impeachment complaint ang dapat suriin, hindi lamang yung mga aligasyon, hindi lamang dapat suriin yung pagkatao at yung conduct nung ini-impeach habang siya nasa pwesto. Malinaw po sa isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, pati yung mga complainants, yung kanilang pagkatao ay dapat silipin sapagkat hindi po laro ang impeachment process. Kaya po piling-pili lamang ang maaari mong isubject sa impeachment process sapagkat napakaselan po supposedly nito. Hindi pwedeng gawang kwento lamang kagaya po ng inilalako ng third impeachment complainants. Punta po tayo ngayon dito pa rin sa issue ng malansang alyansa. Nagiging mainit po yung usapin na yung mga chinadores, ibig sabihin yung senador na pabor sa China. Alam po ninyo,
pinaiinit lang nila yung usapin against China at yung mga opisyal ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, kitang-kita naman ho upang mailayo yung storya ng flood control funds anomaly, upang mailayo yung storya ng ghost flood control projects, upang mailayo yung storya ng substandard flood control projects. Tanungin ho natin uli, si Father Joel Sabalya, si Father Joselito Sarabia, si Father Edilberto Bauculi, at Father Rogelio del Rosario. Tanungin din natin si Sister Lisa Ruedas, si Sister Violeta Cecilio, at si Sister Geraldine Denoga. Yung daang-daang namatay dahil inanod sa baha, dahil ghost yung flood control projects, dahil substandard yung flood control projects, daan-daan yung namatay. Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Bakit nakabusal ang inyong bibig? Yung mga hanggang ngayon, yung aking mga kababayan dyan sa Bulacan, na hanggang ngayon, marami pong lugar dyan, lubog pa rin sa tubig. Hindi na po tubig baha yun. Ang baho na po ng mga tubig doon. Dahil rin po yan sa korupsyon. Yung mga parit madring ito, hindi ba moral concern nyo rin dapat iyan? Yung mga kababayan natin na nangutang pa, na hanggang ngayon nagbabayad pa ng motorsiklo, ng sasakyan, ng bahay, na nasira na ng mga kasangkapan dahil po sa baha, paulit-ulit, dahil ninakaw ng senador, ng kongresista, ng executive department, yung pondo na dapat sana sa flood control program, hindi ho ba moral concern din nyo dapat yan? Nasaan si Father Joel Sabalya, si Joselito Sarabia, si Edilberto Baculi, at Rogelio del Rosario sa gitna na nagsusumigaw at humihiyaw na kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Nasaan si Sister Lisa Ruedas, Violeta Cecilio, at Geraldine Denoga? Doon sa mga namatay dahil inanod ng baha, yung mga naluging hanap buhay, nasirang kasangkapan, ari-arian, hanggang ngayon pinagbabayaran, lubog sa utang. Nasaan yung mga madring ito? Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Kaya ito po ay malinaw na malinaw. Masangsang umaalingasaw ang malansang alyansa ng mga taong dating nagsumusuka sa taong kanilang kinamumuhian ay ngayon sanib puwersa na. Sila po yung mga traidor, totoong traidor pagdating sa issue ng flood control investigation. Tahimik po sila, baliwala po sa kanila ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Hindi po nila nararamdaman ang mga hinagpis at pasakit na pinagdaanan at pinagdadaanan ninyo. Hindi po moral concern niyan para sa kanila. Kanya po ang dami nagsasabi rito na hindi na rin sila, si Inday Remelin, ginbusalan ng milyon, kaya tumahimik. Kaya po ang dami nagsasabi, ayaw na rin nilang magsimba, hindi na rin sila naniniwala sa kanilang mga pari at madre. Alam po ninyo, hindi lahat. Kaya naman tayo nagpupunta sa ating mga religious services, whether Katoliko ka, kapatid kang Muslim, iba ang iyong religious denomination or belief, Iglesia ni Cristo ka man, hindi po dahil doon sa taong nagsasalita sa harapan, yung taong nagsasalita sa pulpito, hindi po yun Kaya po tayo nagpupunta sa, in my case, sa simbahang Katoliko, dahil gusto ko pong punuin yung aking spiritual bank. Hindi naman pwedeng yung iyong physical, yung iyong emotional, yung iyong financial, yung iyong material, yung iyong psychological lamang ang pinagtutuunan mo ng growth. Pati dapat yung ating spirituality or spiritual growth. Meron mga ilan nila na kasali sa Malansang Alyansa, hindi ho lahat. Marami pa ring matitinong pari, marami pa ring matitinong madre, subalit hindi po sila outnumbered. Hindi po sila outnumbered. Talo lang po sila sa gimmick.
ng mga moralistang ito na meron pong moral sa kanilang pananaw, samantalang yung trilyon-trilyong pisong pagnanakaw sa ilalim ni Bongbong Marcos, wala po silang pakialam. Pinaiinit po yung issue rin ng South China Sea. Ito po ay bahagi ng pagtatakip. Ulitin ko ang issue, huwag tayong lalayo, ulit-ulitin natin, babalik-balikan natin, massive corruption, looting of public funds, kagaya ng pagbebenta ng ating ginto sa bagsak na halaga, at yung drug addiction issue na katangi-tangi kay Bongbong Marcos at sa Marcos Jr. administration. Yan po ang issue. Ngayon, kinakailangan nila ng pantakip itong impeachment ni Bongbong na ifinail unang-una nung pusong Pinoy. Budol po iyan. Yung pangalawang impeachment complaint, paliwala rin po iyan. Yung pinakamatibay nga po, yung Mike Defensor impeachment complaint, tinanggihan po ng Office of the Secretary General, Alam nila, karapalan, yung Alam pagtatanggapin. Pati yung Deputy SecGen Garapal, hindi tinanggap yung Defensor impeachment complaint. Ngayon, ginugulo po sadya yung mga storya, yung naratibo, pinaiinit yung sa South China Sea. Meron po ngayong ifinail sa Senado. Bahagi po ito ng ating malansang alyansa. Para makita nyo, pilitin nating pasimplihin yung mga usapin. Meron pong Senate Bill number 1625. Ano po yung Senate Bill 1625? Ito po yung panukalang batas, dyan po na nakabinbin sa Senado. Ang title po nito ay yung West Philippine Sea Education Act. Take note, West Philippine Sea Education Act. Nais po siguro sa title lang, hindi ko nabasa yung linalaman, pero sa title, it would seem to suggest na ang layunin ng panukalang batas na ito ay maging bahagi ng curriculum ng ating mga mag-aaral yung usapin tungkol dyan sa South China Sea. Kanya lamang ho, sa title pa lamang, mali na itong yung Senate Bill 1625, West Philippine Sea Education Act. You want to educate our young? You want to educate our students? You have to begin with the proper title dito sa panukalang batas. Sapagkat hanggang ngayon na tayo po'y nagla-live dito sa Tinig Maisog, February 10, 2026, ganap na 5:42 ng hapon, there is no body of water anywhere in the world that goes by the name of West Philippine Sea. Wala ho niyan. Amay. Iba ho yung sa Google Map yung sa Google Map, kahit sino ho doon, pagka ilinagay nila. Kaya kunyari meron kang store, ilagay mo doon yung pangalan ng store mo, doon lang sa Google Map yun. Pero yung pambansang mapa, na sinusunod ng iba't ibang mga bansa. Pribado ho may-ari nun nung Google Map. Kumpanya ho yun, yung Google may-ari yun. Pero yung sinusunod, yung ika nga ay pinagkasunduan sa United Nations. Diba? Yung pinagkasunduan na itong mapa na to, ito susundin natin. Pipirma tayong lahat doon na ang bahagi ng karagatan na to ang nagngangalang West Philippine Sea. Lahat ng bansa re-recognize nila yung ilalagay nating mga dokumento na yon. Diba? Pero hanggat hindi natin ginawa yun, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, wala akong West Philippine Sea, wala ko tayong West Philippine Sea tatawagin. Meron tayo sa Pilipinas. Tayo sa Pilipinas. Pero pagka lumabas tayo sa Pilipinas, hindi nila alam yung West Philippine Sea na yan. Kaya hindi ko nila alam yan. Pro-China again for saying this? No. Sapagkat kung ang layunin ho ng author na ito, ang author po nito ay yung chairman ng Senate Foreign Relations Committee. Senate Foreign Relations Committee. Hindi ko alam kung final niya itong SB 1625, yung West Philippine Sea Education Act, kung sino yung personalidad na nag-file. Siya po ba ay si Erich Sylvester Tulfo, yung Amerikano? Nung i-final niya itong Senate Bill 1625, ang title po ay West Philippine Sea Education Act.
Sino ho ba ang nag-file nito? Kailangan malinaw din ha. Yung bang Amerikanong si Erich Sylvester Tulfo o yung Pilipino daw na si Erwin Tulfo? Dalawa po kasi yan eh. Kailangan malinaw yung personalidad nung nagfa-file nung Senate Bill 1625. When you file the West Philippine Sea Education Act, you have to make a full disclosure to the Filipino people. Sino yung author nito? Yung Erich Sylvester Tulfo na Amerikano o yung Erwin Tulfo na di umano'y Pilipino? Para humalinaw. Dahil kung ang layunin ay maging bahagi ng curriculum ng ating mga kabataan, itong South China Sea Education Act, ayoko pong gamitin yung West Philippine Sea sapagkat kagaya po ng nadiskurso na ng aking napakagaling na kaibigan, si Senador Dante Marcoleta, wala hong body of water anywhere in the world. Show me a map. Show me a map. A world map, Philippine map issued by NAMRIA, yung National Mapping and Resources Information Authority natin, na ang nakalagay na doon ay West Philippine Sea. Importante po kasi kung gusto nating maging bahagi ng curriculum ng ating mag-aaral, yung mga nais nating ipanukala, dapat sa title pa lamang tama na. Mali po agad ito eh. Until and unless dumaan na po ito na pagkaroon ng deliberasyon, na pagkaroon ng consensus, yung tinatawag po nating IHO. IHO. Ano po yung IHO? Ibig sabihin po ng IHO, Bibitinin ko kayo mga kababayan kung gusto nyong mapanood ang kabuuan ng video na yan ni Atty. Vic Rodriguez. Punta lang ho kayo sa Tinig Maisog. Nasa ano ho tayo? Nasa 40-minute mark na ho tayo. Punta ho kayo doon, mag-subscribe kayo at para lagi ho kayo updated sa mga video nitong si Atty. Vic Rodriguez. Laban lang, Tinig Maisog. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Ang lahat ng Pilipinas.